Drop your act, Bettina. I heard everything. And I'm not as fool as you think. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-17 kabanata. Gulong-gulo na ang isip ni Carlo. Para bang sa sobrang dami na nangyayari sa araw na yon, ay hindi niya naakalain ang mga ganoong pangyayari. Nagdesisyon si Carlo na ilipat ang kanyang mag-ina sa sariling ospital upang maalalayan ito maigi at mabantayan ang kondisyon ng mga ito. Can we transfer them at my hospital? Para mas matutukan ko ang pag-aalaga sa kanila. And also the condition. Gusto kong masigurado na gagaling si Gigi at si Daisy. Wika ni Carlo, ngunit agad na tumutol ang doktor. No, we can't allow you to do that. Lalo na't hindi ka nila kaano-ano. Unless you're the father of Daisy. Mariing wika ng doktor kay Carlo. Alam naman ni Carlo na ganoon ang mangyayari dahil doktor din siya at nagmamayari ng ospital. Policy iyon sa ospital na kailangan sundin. I am the father of Daisy, so I have the right to do that. I can also sign the waiver if your concern is about the hospital. Ako din ang kikitain ni Gigi before the accident. So please just do what I want. Wika ni Carlo. Ngunit tila ba hindi pa din sang-ayon ang doktor kay Carlo na para bang nag-aalinlangan pa. How can we sure of that? Tanong ng doktor kay Carlo. I am willing to undergo a DNA test to prove my testament. Isa pa, ano naman ang mapapala ko kung magsisinungaling ako, hindi ba? Wika pa ni Carlo, at sa parting iyon ay pumayag ng doktor. Hindi ito nakipagtalo pa sa lalaki at sinamahan na lamang si Carlo sa admin para asikasuhin ang paglipat sa mag-ina. Agad na inilipat si Gigi at Daisy sa ospital na pagmamayari ni Carlo. Matapos malipat si Gigi at Daisy sa ospital ni Carlo, ay umuwi na ito sa kanilang tahanan at doon hindi na inaasahang narinig ni Carlo si Bettina na kausap si Zach na tila ba nagtatalo ang dalawa. Kaya agad na nagtago si Carlo upang hindi na makita ng dalawa. Gusto ko na makasamang anak ko. Kayong dalawa, ano pa bang kailangan mo kay Carlo? Mukha namang iba ng priority nun. Isa pa, ako ang ama ni Dahlia at hindi si Carlo. Kasal lang kayo pero ako ang tunay na ama ni Dahlia. Rinig ni Carlo ang mga salitang binitawan ni Zach. Para bang nabingi si Carlo sa katotohanan na kanyang narinig at nanahimik muna upang marinig ang isasagot sa kanya ng kanyang asawa dahil inaasahan ni Carlo na baka nagkamali lamang siya. How dare you to control me? As if may ipapalamon ka sa amin ng anak mo. At isa pa, malaki ang tulong sa atin ni Carlo. Whatever we want, he can provide. So please stop this nonsense topic. Baka marinig pa tayo ni Carlo. Wika ni Bettina na may halong pang-iinsulto kay Zach. Kung ayaw mong sabihin kay Carlo, ako mismo magsasabi sa asawa mo. Pananakot ni Zach kay Bettina. As if naman paniniwalaan ka niya. And also, I know Carlo loves me so much. Kaya kahit ano pang gawin mo, he will beg me to stay by his side. Nakangiting wika ni Bettina na tila ba siguradong hindi siya iiwan ng kanyang asawa. At doon na nga lumabas si Carlo sa kanyang pinagtataguan. Dati yon, Bettina. Noong kilala pa kita. Tama nga hinala ko. Hindi ko anak si Dahlia. Wika ni Carlo na ikinagulat na Bettina. What are you saying, Carlo? We were just talking and practicing here. Wika ni Bettina at nagpapalusot pa kay Carlo. Drop your act, Bettina. I heard everything. I'm not a fool as you think. Mahal nga kita. Pero ngayon, hindi ko alam kung tama ba na minahal kita. Wika ni Carlo kay Bettina, ngunit tumawa lamang ito. You think I didn't know what you're doing? Alam ko na ipinalipat mong mag-inang si Gigi at Daisy sa hospital. Tapos ngayon mo sa akin ibubuntang lahat ng you're telling me
Nonsense? At isa pa, bakit concerned ka sa anak ni Gigi na dati mong asawa? Pagbabalik ni Bettina kay Carlo. Napailing naman si Zach at maging ito ay hindi nagustuhan pang sinabi ni Bettina. I'll go now. If you have time, Carlo, I'm willing to tell you what I know about my daughter and Bettina. Wika ni Zach at tinapik pa si Carlo sa balikat na tila ba nagpapahiwatig na handa nitong sabihin lahat ng nalalaman. Wait! Meet me at the hospital, Zach. I want to know everything. Pero aasikasuhin ko muna ang transplant ni Daisy with me. Wika ni Carlo kay Zach at tumango lamang ang lalaki. What did you say? Bakit mo kailangang mag-donate sa anak ng babaeng yan? Galit na tanong ni Bettina na tila ba si Carlo pang may kasalanan. Dahil anak ko si Daisy. Anak namin ni Gigi. Huwag ko lang malaman na may alam ka dito. Sisiguraduhin ko na magsisisi ka. You know me, Bettina. I can do everything just to make your life miserable. Galit na wika ni Carlo kay Bettina. Nanlaki ang mga mata ni Bettina sa binitawang salita ni Carlo. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon na lalabas sa bibig ng kanyang asawa. Kaya pala, ganun na lang sinasabi mo sa akin dahil ikaw palang may anak sa dati mong asawa? Paano kami ng anak mo? Sabihin mo nga. Galit na wika ni Bettina kay Carlo. Ngunit nilagpasan lamang siya ni Carlo at kinuha nito ang kanyang gamit at bumalik na sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad na hinarap ni Carlo si Dr. Ramirez na siyang hahawak ng antibody transplant sa kanila ni Daisy. Are you ready, Doc Carlo? Tanong ni Dr. Ramirez kay Carlo. Of course, kamusta pala si Gigi? Wika ni Carlo at tinanong pa ng lalaki ang kalagayan ni Gigi. Just relax. Mamaya mo na isipin at alalahanin ang dati mong asawa. Wika ni Dr. Ramirez at ngumiti pa kay Carlo. Matapos ng pag-uusap ng dalawang doktor, ay isinagawa ng antibody transplant ni Carlo at Daisy. Kapwa parehong delikado ang kalagayan ni Gigi at ng kanyang anak na si Daisy. Sa mga panahon na iyon, ay tinupad ni Carlo ang pinangako niya kay Gigi na hindi na siya aalis sa tabi nito at pangangalagaan si Daisy. Ginawa ni Carlo ang kanyang magagawa para iligtas ang buhay ng kanyang anak. At habang nasa transplant sila Carlo, si Gigi naman ay inooperahan sa operating room. Samantalang si Bettina naman ay nagingit-ngit sa galit. May kung sino itong tinawagan sa cellphone. Hello, Uno. I want you to do something. Bungad ni Bettina sa kanyang kausap. Ano yun, madam? Tanong ng lalaki kay Bettina mula sa kabilang linya. Pumunta ka sa ospital. Hanapin mong ward ni Gigi. Know her well. Hindi ka pwedeng magkamali sa trabahong to. Turukan mo siya ng anything. Just to give her a cardiac arrest. Para hindi mahalata gawin mong lahat para mamatay ng babaeng yun. Wika ni Bettina at mababa ka sa mga salita nito ang galit at inis. Masusunod po. Wika ng lalaki kay Bettina at pinatay na ang tawag. Tingnan na lang natin ang tapang mo, Carlo. Kapag nakita mong patay na ang babaeng pinakamamahal mo. Galit na wika ni Bettina at ngumiti pa na parang demonita. Nilamon na nga ng galit at puot si Bettina at tila ba hindi na nag-isip sa mga desisyon na ginagawa. Samantalang matapos ang transplant ni Carlo at Daisy ay nasa operating room pa din si Gigi at nag-aagaw buhay. Pilit na nilalakasan ni Carlo ang kanyang loob at patuloy sa pagdarasal. Binantayan din niya ang kanyang anak na si Daisy. Doc Carlo, may naghahanap daw po sa'yo. Zach daw po. Wika ng isang nurse kay Carlo, kaya agad na lumabas ang lalaki at tinungo ang kinaroroonan ni Zach, ang lalaki ng kanyang asawa. Zach. Malumanay na tawag ni Carlo sa lalaking ipinakilala ng kanyang asawa bilang pinsan. Agad na lumuhod ang lalaki at umiyak sa paanan ni Carlo. Please, Carlo. Huwag mo kaming ipakulong ni Bettina.
Hindi naman talaga ako sang-ayon sa plano ni Bettina na panluloko sa'yo dahil alam kong mabuti kang tao. Sadyang naipat lang ako sa sitwasyon dahil inaalala ko rin ang kinabukasan ng anak namin na si Dahlia. Paliwanag ng lalaki kay Carlo habang nakaluhod at umiiyak. I know. Tumayo ka dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo kakasuhan. Dahil kung gagawin ko yan, parang tinanggalan ko ng karapatan si Dahlia na makasama ang kanyang tunay na pamilya. Isa pa, minahal ko din si Bettina. At ang batang si Dahlia kahit nung una pa lang ay iba ng pakiramdam ko pero mahal ko si Bettina at nagtiwala ako. Pero sinira niya yun. Naiiling na wika ni Carlo na kahit na alam ng totoo ay tila ba hindi niya matanggap na ginawa iyan sa kanya ng babaeng lubos niyang minahal. Ipinagpalit pa niya ito kay Gigi sa kabila ng kabutihan na ginawa ng dating asawa. I am sorry, Carlo. Hindi ko hawak ang isip ni Bettina. Hindi naman siya ganon. I don't know what happened. Kinain na siya ng inggit. At nung nabuntis ko siya, she decided na ipaako sa'yo yon without telling me the truth. Lately ko lang naman nalaman na ako palang ama ni Dahlia nung umuwi ako. And that's the day when I met you. I'm sorry talaga, Carlo. Paulit-ulit na paghingi ni Zack ng tawad at depensa kay Carlo. Gumiti lamang si Carlo at nagpaalam na kay Zack. Ngayon na alam na ni Carlo ang katotohanan, ay sa isipan ng lalaki ay gagawin niya ng alam niyang tama. Matapos makausap si Zack ay dumiretso na sa operating room si Carlo. Dr. Carlo, nasa ward na po si Miss Gigi. Kakatapos lang po ng operation niya. Wika ng isang nurse kay Carlo at nagmamadaling nagtungo si Carlo sa ward ni Gigi. Who are you? Bungad na tanong ni Carlo sa isang lalaki na nakasuot pa ng pang-nurse at alam agad ni Carlo na hindi yon taga roon sa kanila. Alam ni Carlo na hindi ito nagtatrabaho doon. Checking lang po and need turukan si ma'am. Wika ng nurse na nagpalusot. Ano yan? Gusto mo sa'yo ko iturok yan? Guard! Sigaw ni Carlo at binugbog ang lalaki. Alam agad ni Carlo kung ano ang nasa syringe dahil doktor siya at isa lang ang pumasok sa isipan ni Carlo na mag-uutos nun. Walang iba kundi si Bettina. Ano po ang gagawin namin dito, Doc Carlo? Tanong ng guard kay Carlo. Bring him at the police station. Ako nang bahala for the investigation. Wika ni Carlo at naupo sa tabi ng kama ni Gigi. Buti na lamang ay naabutan ni Carlo ang lalaki. Kung hindi, baka hindi niya na naabutan pa na buhay si Gigi. Nakarating naman agad kay Bettina ang balitang iyon, kaya agad itong gumawa ng paraan upang hindi madawit sa kaguluhan. The hell that man? Bugok at walang isip. Galit na sigaw ni Bettina sa kawalan at nagwala. Samantalang si Carlo naman ay nananatili sa tabi ni Gigi. Gumising ka na, Gigi. Tutuparin ko pa yung pangako ko sa'yo. Maayos na pala si Daisy, ang anak natin. Sorry kasi hinayaan ko na mangyari lahat ng ito. I promise babawi ako sa'yo. Wika ni Carlo sa walang malay na si Gigi. Ilang sandali pa ay pumasok na sa loob si Doc Salazar ang nag-opera kay Gigi. Doc Carlo, it's nice to see you. Mabuti at maayos ang naging transplant niyo ni Daisy. Nakakagulat lang. Ikaw pa lang ama ng bata ngayon. Sa bagay, hawig mo naman. Bungad ng doktor kay Carlo at ngumiti pa. Sadyang tama nga ang kasabihan. May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Kamusta si Gigi? May kailangan pa bang gawin or any fracture to her? Nag-aalalang tanong ni Carlo sa kapwa-doktor. The surgery went fine. But there's a problem. Gigi needs a limb transplant. Dahil sa epekto ng aksidente ngayon, ang malalang nangyari sa kanya is she needs a donor. Diretsong wika ni Doc Salazar at natahimik naman si Carlo.
Anong klaseng transplant kaya ang kakailanganin ni Gigi? Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ni Carlo para sa kanyang pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.